pagresolba sa isyu ng edukasyon. Isang mapagpalang araw sa lahat ng panauhin na kasama ko ngayon. Balikan natin ang sikat na linyang Change is Coming. Iyan ang pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte mula sa kanyang kampanya sa pagkakapangulo ng Republika ng Pilipinas. Ngunit marami pa rin sa mga di mamatay-matay na isyu ang patuloy na nagpapahirap sa mga Pilipino at inaabangan ang aksyon hanggang sa kasalukuyang Pangulong naloklok. Isa sa isyong ito ay ang kakulangan ng mga guro at ang kakulungan ng mga pasilidad sa mga paaralan. Ito ay may malalim na epekto hindi lamang sa ating mga mag-aaral, kundi pati na rin sa hinaharap ng ating bansa. Hindi mapag-aalinlangan na ang edukasyon ay isa sa mga pundasyon ng pag-unlad at tagumpay ng bawat isa. Kaya't hindi maikakaila na ang edukasyon ay dapat maging prioridad ng ating pamahalaan. Ngunit sa kasalukuyang panahon, mapapansin natin ang mga pagbabago at hamon na kinakaharap ng sektor na ito. Mayroong isang makabuluhang pahayag tungkol sa edukasyon. Ito ay ang education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ayon kay Nelson Mandela, ang edukasyon ay ang pinakamakapangyarihang sandata na maaari nating gamitin upang baguhin ang mundo. Ito ay lubos na tumpak dahil ang edukasyon ay hindi lamang para sa sariling kaalaman, kundi para rin sa pagbabago ng lipunan. Sa bawat araw, libu-libong kabataan ang nag-aaral upang magkaroon ng mga kaalaman at kasanayan. Ngunit, paano natin magagawa ito kung ang mga guro ay hindi sapat? At hindi lahat ay nabibigyan ng sapat ng pagkakataon para sa dekalidad na edukasyon. Sa kasalukuyang sitwasyon natin, maraming paaralan ang hindi sapat ang pasilidad. Ito ay nagiging sagabal sa pag-aaral ng ating mga kabataan. Ang kakulangan ng mga silid-aralan, upuan at iba pang kagamitan na dapat sanay kanilang magamit para sa kanilang edukasyon. Ang kawalan ng sapat ng pasilidad ay nagiging sanhi ng hindi pantay-pantay na kalidad ng edukasyon. Ito ay nagdadala ng hindi patas na kalagayan sa mga paaralan, sa mga rural na lugar at sa mga komunidad na may kakulangan sa pondo, at pagkakataon sa mga estudyante na makakuha ang mataas na kalidad ng edukasyon. Ang kakulangan sa mga pasilidad ay nagdudulot din ng kakulangan sa inspirasyon at motibasyon. Paano tayo aasahan na magkaroon ng mga batang handang baguhin ang mundo kung ang kanilang mga paaralan ay hindi nagbibigay ng tamang pagkakataon? Paano natin mararating ang mataas na antas ng edukasyon kung ang mga guro, mga tagapamahala ng kaalaman ay kulang? Ang mga guro ay ang mga ilaw ng karunungan, mga tagapagbigay ng inspirasyon at mga gabay ng mga mag-aaral tungo sa kanilang mga pangarap. Ang mga silid-aralan ay puno ng mga mag-aaral na nag-aasam ng kaalaman at edukasyon. Ngunit sa kabila nito, marami sa kanila ang hindi nabibigyan ng sapat na atensyon dahil sa kakulangan ng mga guro. Ang kakulangan na ito ay nagiging hadlang sa kanilang pag-unlad at potensyal ng mga kabataan sa edukasyon na kanilang nararapat. Kaya tayo ay naririto upang magkaroon ng boses para sa mga guro at sa kinabukasan ng ating mga mag-aaral. Ang mga pagpapababaya sa edukasyon ay nangangahulugang pagkakait ng potensyal na tagumpay sa mga kabataan. Ang mga estudyante mula sa mahirap na pamilya ay madalas na hindi nakakakuha ng sapat na tulong at pasilidad para sa kanilang edukasyon. Ito ay isang malalim na isyong panlipunan at pang-ekonomiya na nagdudulot ng mas mataas na kahirapan at kawalan ng oportunidad para sa mga individual at para sa bansa. Hindi dapat maging hadlang ang kakulangan ng pondo. Dapat tayo ay magsikap na maghanap ng paraan upang masigurong
ang ating mga kabataan ay mayroong access sa edukasyon na may kalidad. Ito ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi ng buong komunidad. Kaya't ang isyu ng kakulangan ng guro at pasilidad ay hindi dapat baliwalain. Mahalaga na tayo ay magkaisa at magkaroon ng mga hakbang upang malutas ang problemang ito. Dapat tayo ay magtulungan upang bigyan ng kaukulang suporta ang mga guro, itaas ang antas ng kanilang propesyon at hikayatin ang mga kabataan na pumasok sa larangan ng edukasyon. Dapat maglaan tayo ng sapat na pondo para sa edukasyon, tiyakin ang tamang pagsasanay ng mga guro at magkaroon ng mga programa na naglalayong magbigay ng edukasyon sa mga liblib na lugar. Dapat nating siguraduhin ang bawat bata ay may parehong pagkakataon para sa isang dekalidad na edukasyon. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng lipunan na may pantay-pantay na pagkakataon para sa lahat, kung saan ang kaalaman ay maaaring maging susi sa tagumpay. Ang edukasyon ay dapat maging karapatan, hindi pribilehiyo. Ito ang tibay ng isang bansa at ito ang magdadala ng pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Bilang mamamayan, tayo rin ay may papel na ginagampanan sa pagtutok sa edukasyon. Patuloy na umaasa ang mamayang Pilipino na magkaroon ng tunay na pagbabago sa bansa. Baguhin ang sistema ng edukasyon natin sa pamamagitan ng pagtugon sa mga isyu ng edukasyon upang ang bawat kabataan ay may pagkakataong baguhin ang mundo at hindi lamang maging saksi sa pagbabago. Maraming salamat.